Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ngayon po ay nasa ikalawang linggo na po tayo ng buwan ng Enero sa taong 2021. At muli ay bumabati po ako sa bawat isa ng maligayang bagong taon po sa bawat isa. At ang taon na to ang magbibigay ng panibagong pag-asa at panibagong kalakasan, pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit po bawat isa na manalangin po sa ating gawain para sa ating pambungad na panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Amang makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa, ang may akda ng buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sa panibagong taon, panibagong kalakasan, at panibagong pagpapala at pag-iingat ang ibibigay niyo po sa amin. Lord, sa oras na ito, kami po yung humaharap, nagpapakumbabang lumalapit. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkakasala. Inaamin namin, Lord, yung mga bagay na hindi namin napagtagumpayan sa inyong harapan. Nagpapalinis kami, Panginoon, sa oras na ito. Hindi po namin kayang luminis ang sarili namin, Panginoon. Lord, humingi kami sa inyo ng kapatawaran. Ito yung magiging dahilan para hindi po maging kalugod-lugod ang pagsamba namin sa inyo. Panginoon, dalangin namin sa oras na to na lingapin niyo po ang bawat isa. Magkaroon sila ng puso sa pakikinig ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na to, tumimo sa puso at isipan nila, Panginoon, yung salitang maririnig nila sa oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, na lahat na makikinig ng iyong salita ay magbibigay ito, Panginoon, ng kalakasan, spiritual at ng physical, Panginoon. Magbibigay ito ng inspirasyon. Magbibigay ito ng kalakasan din po sa ibang tao. Dalangin ko, Panginoon, na itong mga salitang maririnig namin sa mga oras na ito ay may bahagi din naman po namin sa iba. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawa ang mabuti ang mga aral na maririnig namin. Dalangin din namin, Panginoon, kung ano man yung mga magiging sagabal sa pakikinig namin na Lord, sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ay tinatali namin na hindi po ito makakakilos mula sa mga oras na ito. At dalangin din namin, Panginoon, gagawa ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo. Kahit sa mga oras na ito na magkaroon sila ng panahon at oras na ibigay sa inyong umagang ito para sa Panginoon. Lord, umaasa po ako sa panalangin ito na bawat isa, Panginoon, ay makikinabang at magbubunga ng sagana sa pamamagitan ng pagsama. Hindi kami magtatagumpay na mag-isang pag-isasama. Kaya Lord, sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ang gawain ito sa tamang pangalan ng Panginoon. Ngayon po, ay sasama po tayo sa isang magandang umaga po sa atin. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa ating Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon pong oras nito ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Sabi po sa Leviticus chapter 27 verse 30, ganito po ang sinasabi: lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So lahat ng ating blessing na nare-receive ay nakalaan ito para sa Panginoon. Ano po ang mga na-receive natin itong New Year? Ibalik po natin sa Panginoon. Marapat na ibalik yung pinakamataas na papuri, pagsamba sa Panginoon, dahil siya yung Lord of Lords natin, na marapat na pagkalooban ng mga pagpapalang nare-receive natin. Kung may kabigatan po tayo sa puso na magkaloob, lagi po nating isipin na ang gagawin natin ay para sa Panginoon, hindi para sa atin. Hindi natin kayang magkaloob, pero the Lord will touch us and bless us more dun sa needs natin. Isusustain po ng Lord. Magtiwala tayong lagi sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kagalakan sa pagkakaloob para sa Panginoon. Mararanasan natin yung pagsama ng Lord sa buhay natin. Ang God yung magbabalik nito sa atin more than dun sa lahat ng needs natin. Atin pong ipanalangin ang ating mga kaloob. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa sama-samang kaloob na ibibigay namin sa umagang ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maibigay namin yung nararapat na pagpapala para sa iyo, Panginoon, at gamitin mo ang mga kaloob na ito, Panginoon, sa ikalalago ng iyong iglesia, at marami pang maabot na mga anak mo na hindi pa nakakakilala sa iyo, at patuloy na ilagay mo sa aming puso, Panginoon, ang pagkakaloob, at tulungan mo kami na maging magaan at may kagalakan sa puso namin na maibigay yung blessing na na-receive namin sa iyo, at ibalik namin ito sa iyo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magsusustain ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, sa bawat kapatiran, Panginoon. Pagpapalain mo ang mga business ng bawat isa, sa mga trabaho, Panginoon. Patuloy, Lord, na nagpapasalamat po kami dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na marapat na pagkalooban ng lahat ng bagay, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyo ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Makikita niyo po sa screen kung saan po tayo pwedeng magkaloob, at pwede rin po natin kontakin ang ating treasurer. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa Diyos po yung papuri. God bless po. Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa malayang pagsamba sa pamagitan po ng ating pagbubulay sa kanyang banal na kasulatan. Magpasimula po tayo manalangin, hingi po tayo ng tulong sa ating Diyos. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng ating Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, may akda ng langit at lupa, ng aming mga buhay, Diyos ng kabanal-banalan, Diyos ng pag-ibig, Ikaw yung aming Diyos na buhay, Diyos na mapagkalinga. Maraming pong salamat sa malayang pagsamba. Maraming pong salamat sa pribilehiyong ito. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Marapatin mong ikaw ang mawalhati at tanging ikaw lamang ang aming maparangalan sa umagang ito sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa magandang umagang ito, sa ikalawang araw o ikalawang linggo sa unang buwan ng taong 2021. Salamat po sa Diyos sa kabila ng napakalawak na balita na may kinalaman po sa pandemya sa buong mundo. Pero salamat po sa Diyos. Tayo po lahat ay nasa panibagong simula ng taong ito. Marami pong pangarap tungo ang tao sa tagumpay. Iba-iba ang kahulugan ng tao pag pinag-usapan po ang tagumpay. Pero marami pong naniniwala ang tagumpay hindi lamang sa munlad ng buhay, kundi may kapayapaan kahit sapat lang sa araw-araw ang buhay. Kaya ang tema po natin sa umagang ito ay binigyan ko po ng pamagat, Success in Life, Start with God. At ang pagbabasihan po natin talata ay babasahin ko po. Ayon po sa unang hari, chapter 3 o pangkat na 3 bilang na 4 hanggang 15. Ang babasahin ko lamang po ang mga talatang 9 at 10. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahan maghari sa napakaraming bayang ito? Dahil ito ang iniling ni Solomon na lugod sa kanya si Yahweh. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ang pagbabasihan po ng ating pag-aaral, ang pagbubulay sa umagang ito. Yung tagumpay sa buhay, simula na makasama natin ng Diyos. Ang tagumpay po sa buhay, ang iba ay may kinalaman sa kanyang karunungan, kakayanan, o sa koneksyon. Pero alam natin ang tunay na kahulugan ng tagumpay sa buhay, hindi yung marami kang kasaganaan, pero wala ka namang kapayapaan. Di baling sapat lang, pero may kapayapaan, di kinukulang. Isang tagumpay sa buhay yon sa harap ng mundong ito. At yun po ang naging kalagayan ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, binasa po natin, ito yung pasimula ng kanyang paghahari. At kinausap po siya ng Diyos. Siya mismo kinausap ng Diyos mula sa panaginip. Ang tanong sa kanya ng Diyos, ano ang kailangan mo? At dito po, nag-usap sila ng Diyos. At ang hiniling niya ay discernment o karunungan. Kasi po, iba yung wisdom sa discernment eh. Pero yun po ang nakasulat sa Biblia, discernment. Mas malawak po ito sa karunungan. Sabi ng Diyos sa kanya, dahil yan ang hiniling mo, ibigay ko sa iyo. At kahit ang hindi mo hinihingi, ay ibibigay ko pa sa iyo. At mula dito, tignan natin kung paano nagsimula na nagtagumpay ang buhay ni Solomon. At paano niya natamo ang tagumpay na ito ayon sa karanasan ni Solomon. At yun po ang titignan natin sa buhay po ni Solomon. At magandang tularan po natin yung paraan na ayon sa prinsipyo ng Diyos. Ang una pong hakbang, ito po, rely on God. Ayon po sa verse 9, o sa verse 7 hanggang verse 9, babasahin ko po. Maganda po yung sinabi rito eh. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa, walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng isang bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala. Ito po magandang makita natin ito sa buhay na ito, pinakikita dito. At ito yung isang magandang makita natin. Ang sabi po ni Haring Solomon, kanyang pakikipag-usap sa Diyos, pinakikita niya kung sino siya, kung ano yung katangian niya. At pinakita niya yung sa Diyos lang siya umaasa. Sabi niya, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking ama. Kahit ako'y bata po, walang karanasan. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng iyong bayan pinili.
bayang hindi mabilang sa dami. Bigyan niyo po ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at sabi natin mabuti sa masama, sapagkat sino ba ang tunay o sino ba ang may kakayahan maghari magpakailan? Maghari sa napakalaking bayang ito. Ang panagaharian po noon ni King David ay ang buong Israel. 12 tribo na Jacob. At napakarami nila. Sabi ni Haring Solomon, napakabata ko pa. Pansinin niyo, kung titingnan po natin ang buhay po ni Haring Solomon, sa panahon po niya, lumaki siya sa kaharian. At talagang meron na siyang kakayanan at sabihin natin meron siyang karanasan na mga kasamang hari at mga tauhan na maaring magagabay sa kanya. Pero sa pahayag na ito ni Haring Solomon, pinahayag niya yung pag-asa niya, yung talagang sa Diyos nakaasa lang ang buhay niya. He rely on God. Talaga umasa sa Diyos. Yung the word rely means have total faith and trust to God. Yung po pinakikita ni Haring Solomon. Bagamat may kakayanan siya sa kanyang kabataan, nakita niya kung paano nangasiwa o nanguna ang kanyang ama, paano pinangasiwaan yung mga tauhan niya. Pare nakita ito ni Haring Solomon, pero sa kabila noon, yun pa rin ang talagang hayag sa kanya. Kaya yung salita po ngayon, the word rely, mula po sa salita po ng Latin, from the Latin word means legare. Relegare, which means to fasten or to bind, or you're bound. Ibig sabihin po nito, nakagapos siya o nakatali yung buhay niya sa pag-asa niya sa Diyos. Yun po ang kahulugan ng rely. At yun po talagang kitang-kita po sa buhay po, sa pasimula ng buhay ni Haring Solomon. Katulad po natin ngayon, panibagong taon na naman. Panibagong hamon ng mundo. Saan ba tayo kikilos? Sa kakayanan natin? Sa naintindihan natin? Sa nalalaman natin? Wala tayong dapat asahan sa buhay natin ito. Walang iba kundi ang Diyos. Sa panahon po ni Haring Solomon, wala siyang iisipin problema na mabigat na katulad natin ngayon. O totoo, sa napakaraming tao, ang hiniling niya sa Diyos, pamamahala, karunungan, para kumilala ng mabuti sa masama. At ito yung isang magandang katangian na tingnan natin bilang isang tao na nanampalataya sa Diyos. Tulad po ng sinabi ni Propeta Isaiah, sabi sa chapter 50 o pangkat na 50 bilang na 10, sabi, kayong lahat na may paggalang kay Yahweh, sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaaring ang landas nyo ay maging madilim. Gayunman, magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Pinaliliwanag ito ng banal na kasulatan sa atin. At sinabi yan ng Diyos kay Propeta Isaiah para sabihin sa bansang Israel at hanggang sa panahon natin. At yun ay isang maganda. Sabi ng talata o sabi ng banal na sumunod kayo sa kanyang lingkod. Gayunman magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Maaaring ang landas nyo ay maging madilim. Katulad nitong nagdaang taon. At talaga namang sabihin natin ay bigat na bigat ang pinagdaanan natin. Pero sabi ng Diyos, magtiwala kayo at umasa kayo. At yun ang hinihintay ng Diyos sa atin, yung total reliance to God. Hindi dun sa naintindihan natin, hindi dun sa kakayanan natin. At naniniwala po ako, magsisimula tayong magtagumpay. Katulad ng pagtatagumpay ni Haring Solomon. Sa panahon nung sabihin ito ni Haring Solomon, wala pa siyang tagumpay. Kasi simula pa lang ng paghahari niya. Kapapalit niya pa lang sa tatay niya, na si Haring David Kaya nga sabi ng aklat ng awit sa awit 84, verse 11, pagkat ang Panginoong Yahweh,
pag-asa at sanggalang, kami pinagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid. Sabi, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang gawain ay matuwid at marangal. Ibig sabihin, kung ang landas natin ay nasa Diyos, kahit sa panahon ng pandemic na ito, kung lubos tayo nagtitiwala, sabi kung sino mang gawain matuwid at marangal, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. At yan ang pasimula. Makita lang sa atin ng Diyos yung talagang siya lamang ang ating inaasahan. Talagang nakakapit lang tayo sa Kanya, nakatali ang buhay natin sa Kanya. In the word na rely, we are bound to God. At yun ang siya maganda. Sinasabi naman natin tayong lahat ay nananampalataya. Pag sinabing nananampalataya, pwede yan, lahat ng tao nananampalataya. Pero yung sinabi mong rely, mas mataas ito. Ang antas nito doon sa obey. Sabihin natin pananampalataya. Lahat ng tao nananampalataya, pero hindi lahat talagang niyaasa sa Diyos. Pero yung salitang rely, ang buhay mo ay kinakapit mo talaga sa Diyos. At yan ang isang maganda na magagawa natin lahat. So, unang hakbang, katulad ni Haring Solomon sa pasimula ng kanyang pagsisimula bilang hari ng Israel, he relied himself to God. Sa simula ng taong ito, naharapin natin, tungo sa tagumpay, kailangan natin iasa ang buhay natin ng buong pagkatao sa Diyos. Pangalawa po, obedience to God. Magkaiba po yung obey sa obedience. Ang sabi po dito sa verse 14, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. Grabe, no? Ang sarap ng binigay na challenge ng God kay King Solomon. At ang buhay ni Haring David, lahat ng kalaban niya nagtagumpay siya at talagang humahaba ang buhay niya at natamo niya talaga yung totoong tagumpay. Kasama ng kanyang angkan na nagana rin. Nagkaroon ng kapayapaan at nirespeto ng tao. Yun ang tagumpay. Sinamahan ng Diyos, iningatan ng Diyos, pinagpala kasama ng buong pamilya, at nirespeto ng taong bayan. At pinakinibangan yung kanyang pinaghirapan. Yun si Haring David. At ang sabi niya dito, sa verse 14, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, ang Diyos ang may sabi nito, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban kita ng mahabang buhay. So, ang ibig sabihin po dito, yung the word na obedience. Ang sa Tagalog po niyan, masunurin. Iba po yung nakapalob dun sa obey. Obey, sumunod. Wala pang pagsunod yon. Pero salitang obedience, masunurin. At dito nakapalob yung tatlong salita. Behavior, respectful, and demonstration. Ang isang taong masunurin, nakikita sa kanyang pag-uugali, nakikita sa kanya yung paggalang, at nahayag sa buhay niya yung totoong pagiging masunurin. Hindi sa salita lang. Kaya nga sabi sa unang hari, ito pa rin kay Haring Solomon Sa unang hari, sa chapter 6 verse 12 hanggang 13, kung susundin mo ang aking mga utos, tutuparin mo ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Maninirahan akong kasama ng sambahayan ng Israel sa pamagitan ng templong ito na iyong itinatayo, at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Ito po yung napakaganda. Ang ibig lang sabihin, kung susundin
Ibig sabihin, pagiging masunurin ni Haring Solomon sa harapan ng Diyos. At tutuparin ang akin ng mga tagubilin, ang behavior na pinag-usapan dito. Tutuparin ko ang aking pangako. Pag sinabing tutuparin ang aking mga tagubilin, yung respect at demonstration ng pagiging masunurin sa harap ng Diyos, nakikita dapat ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Mananahan ako sa inyong buong pamilya, sa inyong lahi. Lang ibig sabihin dito, maninirahan akong kasama ng isang bayang Israel sa pamagitan ng templong ito na iyong itinatayo. Hindi ko pababayaan ang aking sambayang Israel o ang aking bayang Israel. Ibig sabihin yung lahi ni Haring Solomon. Ganon din sa pamilya natin. Kung makikita ng Diyos sa buhay natin, tayo mismo na nagsasabi na tayo ay nagre-rely ng buhay sa Diyos at mayroong pusong masunurin sa Diyos, ganito rin ang pangako ng Diyos. Sasamahan tayo at yan ay isang kapahayagan ng tagumpay sa buhay. Hindi yung magkaroon lang tayo ng kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi yun ang tagumpay. Simula pa lang yan. Katulad ni Haring Solomon, sabi ng banal na kasulatan to, binasa natin ito. Sa pamagitan ng templong ito na iyong itinatayo, tatayo po siya ng magandang templo dahil yung pumili sa kanya ng ama bago namatay si Haring David Hindi ko pababayaan ang bayang Israel. Yung lahi niya, ganon din sa pamilya natin. Kaya sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan, chapter 3, verse 1 hanggang 4, Anak ko, ang aral ko huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos, sa isipan mo itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba, at ang iyong buhay maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatan huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Yan ang isinulat ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan. At yan ang karanasan niya. Sabi niya, ang aral, huwag mong kalilimutan, aral ng Diyos. Ang kanyang utos, sa isipan, itanim lagi. Para hindi makalimutan upang ang araw mo'y tumagal. Hindi basta't matagal, bumaba ang iyong buhay. Maging masagana sa lahat ng kailangan. Hindi yung eksakto lang. Pananalig at katapatan, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos. Ibig sabihin, nakapaloob dito yung behavior, respect, and demonstration of your obedience to God. Natin lahat. Behavior, yung pag-uugali, kung paano pagsunod. Yung respect, kung paano mo sinusunod na mayroong paggalang ang atas ng Diyos. At nahayag sa buhay natin yung pagsunod natin. At yun ay isang magandang makita natin sa buhay natin. Sa sinabi po ni Haring Solomon. At ang sabi po ni Haring David dito sa awit 25 verse 12 hanggang 14. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay na ay palaging sagana, mga anak nila ay magmamana ng lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan, ipapaunawa niya sa kanila ang kanyang kasunduan. Ito po yung napakaganda. Anong pangarap natin sa mundong darating na ito? O sa takbong taong ito? Gusto natin magtagumpay? Sabi ng Biblia, ang taong kay Yahweh gumagalang. Kaya yung pagiging masunurin, may kasamang respect Pansinin niyo ang presidente, hindi lang tayo basta sumusunod. Ginagalang natin presidente natin. Lalo ang Diyos. Hindi lang natin sinusunod, ginagalang natin. Sabi, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Magsisimula tayo ng buhay sa taon 2021. Ito ang kailangan natin. Yung pagiging masunurin,
na may respeto sa ating Diyos. At yung behavior natin kung paano tayo sumunod. Sabing ganon dito, ang buhay nila ay palaging sagana. Ibig lang sabihin nito, hindi kulang. Ang mga anak nila ay magmamana. Yung pinaghirapan natin, pinagtatrabawan natin, pati mga anak makikinabang. Miskin na mawala tayo dito sa mundo. At yun ay isang maganda. Ang pamana natin, hindi lang naman yung may bayat may lupa, hindi. Yung pananampalataya ay isang uri ng pamana sa mga anak na hindi nila tatalikuran at ituturing silang kaibigan ng Diyos. At habang namumuhay, ipapaunawa sa kanila ng Diyos. Ikaw may sasabihin lang ng Diyos, ako ang Panginoon mo. Ikaw ang aking anak. Hindi kita pababayaan. Kaya, bilang isang mananampalataya, ito po ang kailangan natin lahat. Maging masunurin tayo sa ating Panginoon Diyos at ipapaunawa niya sa atin ang tama na ating gagawin tungo sa tagumpay. Ikatlo po, surrender life to God. Ang sabi po sa verse 15, nagising si Solomon at noon siya'y nalaman niya, siya ay kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kabanantipan ni Yahweh at nag-alay ng handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Pansinin niyo, pagkagising niya, nung kausapin siya ng Diyos, ang unang hakbang na ginawa niya, pumunta siya sa harapan ng Diyos. Kapahayagan ng pagsusuko ng buhay na sang-ayon siya sa sinabi ng Diyos. Surrender life to God means consistent to rely on God and obey Him wholeheartedly. Yan po ang ibig sabihin ng pagsusuko ng buhay. Paano po pagsusuko ng buhay? Pansin niyo po sinabi ni Haring diyan po sa unang hari, pangkat na 2 sa chapter 2, verse 3 and 4. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod sa salin lahi mananatiling tapat sa akin, sumusunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy sa inyong angkan ang trono ng Israel. Yan po ang sabi. Ibig sabihin po dito, ang pagsusuko ng buhay ni Haring David, isinali niya sa kanyang anak na si Haring Solomon. Kapag ang iyong mga anak at susunod na salin lahi ay mananatiling tapat sa akin, sabi po ng Diyos, at susunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang inyong angkan sa trono ng Israel. Ibig sabihin yung tagumpay, magpapatuloy yan. At yan ay isang mahalaga. Totoo bang naisuko mo na ang buhay mo sa Diyos o nananampalataya ka lang pero kahit kailan hindi mo naisuko ang buhay mo? Si Haring David at si Haring Solomon, hindi lamang basta't sila nag-rely sa Diyos, hindi lamang sila naging masunurin, buhay pa nila ay sinuko sa Panginoon Diyos. Ang sabi sa unang hari, chapter 10 verse 23 hanggang 24, si Haring Solomon ang pinakamarunong, pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungan ibinigay sa kanya ng Diyos. Pansinin niyo, yan yung binigay ng Diyos sa kanya. Nakita ng Diyos yung kanyang pagsusuko ng buhay. At nakinabang siya, hindi lamang siya.
Sabi si Haring Solomon ang pinakamarunong, pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. O di ba? Nirespeto siya ng mga tao. At yan ang bigay ng Diyos. Yan ang tunay na tagumpay. Kaya bilang mga nananampalataya sa Diyos, unang hakbang po, itali natin yung buhay natin sa Diyos. Talagang sa Kanya tayo umasa. Rely on God wholeheartedly and obey. O sabihin natin obedience, maging masunurin. At isuko ang buhay sa Diyos. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang limang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na, muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Napakagandang hamon po sa atin lahat ito. Huwag na tayo magpailalim sa kasalanan ng mundong ito. Sikapin natin namatay na tayo sa kasalanan. Paano po gagawin natin ito? Para sa atin pong lahat, magsisimula ulit tayo sa taong ito, 2021. Pangalawang linggo pa lang naman Pwede nating iayos lahat ito. Ang tunay na tagumpay, umasa, maging masunurin sa Diyos, at isuko ang buhay sa Kanya. Mararanasan natin ang tunay na tagumpay kasama ng ating buong pamilya. Handa ka bang sabihin ngayon sa ating Diyos, Panginoon, Ikaw lang talaga ang aking inaasahan. At simula ngayon magiging masunurin ako sa iyo. At narito ako, isusuko ko sa iyo ang aking buhay. Handa ka bang sabihin ito sa Diyos? Aanihan kitang sumunod sa maikling panalangin. Sabihin mo sa Kanya ng bukal sa puso mo, sumunod ka mo sa maikling panalangin at tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa katotohanan, ang tunay na tagumpay sa buhay, mararanasan ko kung kasama mo ako. Kung kasama kita, magtatagumpay talaga ako. Mula ngayon, Panginoong Jesucristo, kung meron akong kasalanan, hindi mapagtagumpayan, patawarin mo po ako, linisin mo po ako, upang ako'y maging karapat-dapat. Mula ngayon, Panginoon, Ikaw na talaga ang tunay na pag-asa ko sa buhay. Sa iyo lang ako talaga aasa. At tulungan mo po ako maging masunurin. At mula ngayon, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan, sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Pinagpala mo po ako. Sasamahan mo po ako na magtagumpay sa taong ito. Nananampalataya po ako. Pinagpala mo kaming lahat. At Ama, ang patuloy ko pong dalangin sa iyo, pagpalain mo po ang lahat ng nakarinig ng iyong mensahe at makakarinig pa. Pagpalain mo po ang bawat isa na maranasan po namin ang iyong tagumpay sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po ang buong pamilya ng bawat isang nakakarinig at narinig, makikinig pa. At ang mga kasamahan po namin sa iyong iglesia. Pagpalain mo kaming lahat, maranasan namin ang iyong lubos na pangangasiwa sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Pinagpala mo kaming lahat. Sa iyo, Panginoong Jesucristo, ang papuri, pagsamba at pagwalhati sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Purihin po ang ating Diyos. Amen.